Ano ba to? Sumasakit na ulo ko sa mga akdang to. Ano ba kasi ang mga elemento ng mga to? Diyos me. Ay, ewan. Tutulog ko na lang to. Ano to? Muntik na mahimatay sa gulat. Ha? Ano to? Boo! Ha? Ano ka? Ako'y isang genie, kaawa-awang bata. At dahil pinalabas mo ako, may 3 kang kahilingan. Kainin mo lang ang biskit kapag gusto mo nang humiling. Ano kaya yung hihiling ko? Alam ko na. Ang hiling ko ay sabihin mo sa akin ng mga elemento ng panitikan isinilang sa Afrika. Matutupad yan. Magandang araw! Yan si Samantha. At siya ang sasagot sa tanong sa mga kahilingan mo. Oo. Sige nga. Anong mga elemento sa akdang isinilang sa Afrika? Ay, madali lang yan. Ang mga elemento nito ay ang mga sumusunod. Saknong. Ang tula ay may 3 saknong. Sukat. Ang tulang isinilang sa Afrika ay may sulat na 12 na sukat ng pantig sa kada taludtod. Tema. Ang tema ng tula ay ang pagdurusa ng mga Aprikano at ang panawagan para sa kalayaan. Inilalarawan nito ang kahirapan, kaguluhan, at diktadurang nararanasan sa Afrika. Tayutay. May mga ginamit na tayutay tulad ng pagsasatao o personifikasyon sa paglalarawan sa Afrika bilang isang hardin na napinsala ng diktadura. Kariktan. Ang kariktan ng tula ay nasa paggamit ng mga imahe na naglalarawan sa kahirapan at paghihirap ng mga Afrikano. Gayon din ang pagpapahayag ng pag-asa para sa kalayaan. Oo! Napakagaling! Aba syempre. Ngayon kainin mo ang pangalawang biskwit para sa iyong hiling. Ang hiling ko ay sabihin mo sa akin mga elemento naman ng akdang Makata. Bingo! Naririto ang mga detaling nilalaman ng akdang Makata. Saknong. 2 saknong ang laman ng tula. Sukat. Malaya o hindi regular ang sukat dahil wala pare-parehong bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ang pangatlo naman ay ang tema. Ang tema ay ang simpleng pag-uusap sa pagitan ng isang bata at ng isang Makata tungkol sa kahulugan ng pagiging Makata. Ang pang-apat ay ang tayutay. Ang pag-uulit ay ginamit bilang isang tayutay para bigyang diin ang mga tanong at sagot. Kariktan. Ang kariktan ay nasa pagiging simple at direktang wika ng tula. Madaling maunawaan ang mensahe nito. Yun! Papasa na ako sa aming takdang aralin. Itong batang to, o siya, anong kahuli mong kahilingan, Mark? Ang huling hiling ko ay malaman ang elemento sa takdang magsaya ka. Inang? Beep beep! Ito naman ang mga nilalaman niyan. Ang tulang magsaya ka inang ay binubuo ng 5 na saknong. Ang tulang ito ay may 12 na pantig o 12 kada taludtod. Tema. Ang tema ng tula ay ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina kahit na nasa kabilang buhay na siya. Pinapahayag din dito ang pagsisisi at pagnanais na mapawi ang kalungkutan ng ina sa pamamagitan ng pag-aanyaya na magdiwang ng Pasko na may kagalakan at pagpapatawad. Mayroong malalim na damdamin at pagsisisi at pagmamahal na makita sa tula. Tayutay. Maraming tayutay ang ginamit sa tula. Ang ilan dito ay ang pagpapalit-tawag. Ang pagtawag ng ina bilang inang at inay ay nagbibigay diin sa malapit na ugnayan ng mag-ina. Pagwawangis. Ang paglalarawan sa mga buto at bungo ay maaaring maituring na isang pagwawangis na nagpapahiwatig ng pagkamatay na nagsasalita. Pagsasatao. Ang pagsasabi ang mga buto at bungo ay magpapasko ay isang halimbawa ng pagsasatao. Pag-uulit. May mga salitang inuulit sa tula na nagbibigay diin sa mga damdamin at mensahe. Kariktan. Ang kariktan ng tula ay nakasalalay sa emosyonal na apelan nito at sa paggamit ng mga piling salita at tayutay. Ang pagiging simple ngunit makahulugan ng mga salita ay magbibigay ng kakaibang kagandahan at damdamin sa tula. Ang paggamit ng malayang anyo ay nagbibigay daan sa Makata na ipahayag ang kanyang damdamin ng mas malaya at likas. Ang pagiging maikli, ngunit makahulugan ng tula ay nagbibigay din ng karagdagang kariktan. Ang paggamit ng mga salitang may malalim na kahulugan ay nagpapaganda sa tula. Sa kabuuan, ang tulang magsaya kainang, isang magandang halimbawa ng tulang may malalim na damdamin at
magkahulugang mensahe. Ang pagiging simple, ngunit makahulugan ng mga salita at ang paggamit ng iba't ibang tayutay ay nagbibigay ng kakaibang kariktan at emosyonal na apelas sa mga mambabasa. Sa wakas, mawawala ng sakit ng aking ulo. Maraming salamat, Jeannie.